Mahalagang anunsyo po ang ating Comelec. Kailangan nating ma-update ang ating mga kababayan sa ganitong mga pronouncement sa Comelec para naman malaman nila at ma-update din sila kung ano ang dapat gawin. So ito na po, here we go. Hello! Magandang hapon po sa ating lahat. Isang pagpalang hapon sa ating lahat mga kapobre. Ang ating oras ay alas 3 na po ng tanghali. So ngayon ay again mag-update tayo sa barangay at SK election. Pero ang ating update ngayon is yung voters registration. So mga kapobre, bago ang lahat, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog na naman tayo sa hapong ito. So ngayon mga kapobre is pag-usapan natin yung voters registration. Yung voters registration is fixed na po yan at tuloy na po yan sa Agosto 1 hanggang Agosto 10. Mga kapobre, nag-announce po at inanunsyo po ni Chairman George Garcia kung sino lang ang pwede na magparehistro. So, di na natin to patagalin pa. Panoorin natin to. Here we go. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na ang muling pagbubukas ng voters registration mula August 1 hanggang August 10 ay para lamang sa mga first-time voter at mga na-deactivate ang account at hindi saklaw nito ang mga nais maglipat ng registration. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na kulang ang panahon para maisama sa Election Registration Board hearings ang mga aplikasyon para sa transfer, kaya hindi ito tatanggapin sa nasabing period. Target pa rin ng COMELEC ang 1 milyong bagong botante sa loob ng 11 araw ng registration na isasagawa sa buong bansa. Hinikayat din ni Garcia ang mga hindi pa nakaboto na samantalahin ang pagkakataong ito upang makapagparehistro o ma-reactivate. Okay, yun no? Malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ng isang reporter na sabi ni Chairman George Garcia ng voters registration na magsisimula ngayong Agosto 1 hanggang Agosto 10 ay para lamang, take note mga kapobre, para lamang sa mga new voters at yung mga registration na deactivate na. Halimbawa yung na-deactivate na yung 3 beses na hindi nakaboto, wala na sa listahan. Mayroon naman ding iba na kahit 2 beses pa o 1 beses na wala na sa listahan. Pagkakataon na ninyo ngayon mga kapobre na bisitahin ng ating mga COMELEC office at hindi pwede yung transfer. Dito na tayo mga kapobre, yung nagbabalak na mag-transfer sa ibang barangay ay di muna ngayon, di daw tatanggapin ng COMELEC kasi nga may mga agam-agam lalo na dito sa amin na may narinig akong mga usap-usapan nga sabi nila kung mag-transfer daw sila sa doon nga na barangay, doon sa barangay ni Pulana, ni Pulano, kasi nga malaki ang bigayan doon pag eleksyon ng barangay. Kaya yung binabalak nyo ngayon, pornada muna yan kasi hindi po kayo tatanggapin ng COMELEC pag transfer ang inyong registration. So again, yung tatanggapin lang is new voters and yung na-deactivate yung mga registration. Pwede i-activate yon. Pero pag transfer, no. Marami kasing senaryo, lalo na yung sa isang barangay nandoon yung kapatid niya na kakandidato ng kapitan. So siyempre, kumbinsihin nyo ng kakandidato nga
dito muna kayo magboto, transfer kayo para makatulong kayo sa akin. Ganon, madaming mga senaryo na ganyan. Yung iba naman, kasi sa bigayan, malaki. Yun. So, wala muna yan. Again, mga kapobre, wala pa rin hanggang ngayon. Nag-announce kung tuloy sa December 1, 2025 ang election sa Barangay Ateske, at wala naman pong sinasabi na postpone. So hanggang ngayon, naghintay pa rin ang ating mga kababayan kung ano na talaga ang update. So again, in-update ko lang kayo dito sa voter registration para naman hindi masayang yung oras niyo, kung kasi baka yung iba nagplano na mag-transfer, so hindi po pwede ang transfer. Sinabi na po ng Comelec yun. Ang pwede lang is new voters at saka yung mga na-deactivate na mga registration. So hanggang dito na lang mga kapobre, magandang hapon at bye bye, God bless, I love you all, Tapos.